Sabi ho, galing kay Mother Teresa ito. No one in this world is pure and perfect. Amen? Amen. Naniniwala ka ba? Oo. No one in this world is pure and perfect. Sino dyan na nagsasabing perfecto po sila? Sige nga po, taas niyo po yung kamay. Pwede sa pangalan. May kilala ko, perfecto. Perfecto. Taga Dagupan City. Oo. Hindi, meron tayong technician sa RMN. Ang pangalan ay perfecto. Siya lang naman. If you avoid people for their mistakes, you will be alone in this world. Kaya ang sinasabi po, so judge less and love more. Can we do that? Judge less and love more. Parang ang hirap, partner. Parang hindi siya nangyayari ngayong panahon na ito. It's more on judge. It's more on panguhusga. Tama? Yan po yung nangyayari ngayon sa atin, mga ka-music. Na, ramdam ho ninyo. Na it's judge, hindi po judgeless. Ang nangyayari ho ngayon, judge more and love less. Oo. Tama? The Bible, mga ka-music, speaks to judging less and loving more is, may kita sa Luke chapter 6 verse 37 na sinasabi, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Natatiming ho na pag-usapan sa ating food for the soul and food for the spirit. You want a more detailed look sa verse na tinuro po ni Jesus, mga kaibigan. Sinasabi ho, emphasizing the importance of extending grace and compassion to others, mirroring the way we hope to be treated. Alright? Yung pagtrato po sa kapwa, judge not that ye be not judged. Sabi ho, this is a common interpretation of Matthew chapter 7 verse 1, which states, do not judge or you too will be judged. Mga kaibigan, napaka-importante raw ho sa atin to remember that the Bible's call not to judge doesn't mean we shouldn't discern, mga kaibigan, right from wrong or hold people accountable for their actions. Ano bang pagkakaiba ng discernment at condemnation? Kung babasahin po natin ang Biblia, the Bible encourages discernment and making sound judgments. But it is cautions against condemnation. Hinatulan mo, partner. Hinatulan mo. Paghahatol. And harsh judgment, especially when we are also flawed. Sa pagtuturo po ni Jesus sa ating lahat, even ngayon, ay napaka-consistent po yung highlight, mga kaibigan. Ini-highlight po doon the importance of love, compassion na nawawala sa atin, forgiveness na nawawala sa atin as the foundation for our interactions with others, mga kaibigan. Yun yung nawawala, partner. Love, compassion, forgiveness, mga kaibigan. So before judging others, bago natin husgaan ang isang kapwa tao, we should examine our own lives and acknowledge our own shortcomings also, as Jesus encourages in Matthew chapter 7 verse 3 to 5. Magbasa ho tayo ng Biblia. Mukhang nakakalimot ho tayo. Sa nangyayari ho ngayon sa buhay po natin, yung mga nababalitaan po natin, parang lahat po tayo judgmental. No? Nagiging judgmental po tayo. Hindi na ho sa opinion At lahat po tayo dyan ay, mga kaibigan, what do you call this? Lahat po tayo ay hindi po, guilty. Hindi po exempted. Okay? Sulitin lang natin, mga kaibigan, nakasulat po sa Biblia sa Mateo, huwag niyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Manako, maraming nag-left the group. Sabi pa nga ho ng Panginoong Jesus, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Amen? Amen. Sakit, Napakasakit po. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid,
tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata. Paano? Nabubulag tayo ng pera. Nabubulag tayo ng sulsul. Kapangyarihan. Kapangyarihan partner Yung nagahari Yes. Diba? Power, greed and money. Mapagkunwari, sabi ho ng Panginoong Diyos, alisin mo muna. Ito na, last na to. Ang sinasabi ho sa atin ngayon ng Panginoong Jesus, mga kaibigan, sa kanyang turo, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Amen? Amen! Hindi ho nangyayari, mga kaibigan. Discernment means pag-unawa. Okay? For your information. And condemnation means paghatol, pagkundina, mga kaibigan. Lahat po tayo ay depektibo. Walang sino man ho sa atin dito sa mundong ibabaw na ito ang hindi po depektibo. May defect tayong lahat. We are not perfect. We are a sinner. Alright? Nakakalungkot po. Sabi mo, kilala mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos, naniniwala ka sa Diyos, but you judge. Hinahatulan mo ang isang tao na hindi mo inaalam kung ano ang totoo. Amen? Amen. At nangyayari yan dahil nga po saan? Sa pangangailangan din natin minsan. Sa inggit, envy. Ano pa? Inggit, number 1, kapangyarihan, lagi, greed, and money. Yun lang. Sinabi ko lang. So, I hope naintindihan po natin ang ating binasa ngayon na pang-spiritual nating pamumuhay. Di ba? Okay. Yung bang, ang sinasabi kasi pag yung ginejudge mo yung tao, partner, hindi mo naman alam talaga yung istorya. Pero lang, kung alam mo talaga yung nangyari, hindi ba? Di ba? Pero hindi mo dapat siyang siraan. Sabihin mo ang totoo. Amen? Amen. And then pasagutin mo, bakit niya ginawa yun? Bakit nangyari mo yun? Okay? Sige po, mga kanyusik, tayo po'y magsama-sama hanggang alas 9 ng umaga. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774.